Naniniwala ang legal counsel ni Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi dapat pansinin ang mga kagaya ni Sonny Matula na nakikisakay lang sa popularidad ng buting pastor. Anya, ang mga argumento nito laban sa kandidatura ni Pastor Quiboloy ay hindi totoo at walang legal na basehan. Si Margot Gonzalez magbabalita. Hindi pa rin tumitigil ang labor lawyer na si Sonny Matula sa pagkusyon sa kwalifikasyon ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagtakbo niya sa May 12 elections. Una nang ibinasura ng COMELEC ang petisyon ni Matula na nagpapadiskwalipika kay Pastor Quiboloy dahil sa kawalan ng merito at legal na basihan. Sa kabila nito, naghain pa rin ito ng petition for certiorari sa Korte Suprema para mabaliktad ang desisyon ng COMELEC na makatakbo sa halalan si Pastor Quiboloy. Sabi ni Matula, dapat na maideklarang nuisance candidate si Pastor Quiboloy dahil ang kandidatura nito ay nakakaapekto daw sa kredibilidad ng halalan. Tumatakbo daw si Pastor sa eleksyon para lang mapagtakpan ang kanyang mga kaso at makatakas ito sa kanyang pananagutan. Pero para sa legal counsel ni Pastor Quiboloy, hindi totoo at walang legal na basehan ang argumento ni Matula. Ayon kay Atty. Israelito Torion, ang pagsuko ni Pastor Quiboloy sa mga otoridad at pagharap sa kanyang mga kaso ay pagpapakita lang na hindi ito takot sa accountability. Pinaalalahanan din ni Torion si Matula patungkol sa presumption of innocence pagkaraang sinabi ng labor lawyer na ang pagtakbo ni Pastor Quiboloy habang may hinaharap itong mga seryosong aligasyon ay hindi nakakabuti sa electoral process. Ayon kay Torion, hindi dahil may mga kaso si Pastor Quiboloy dahil na rin sa demolition job laban dito at sa kanyang simbahan ay guilty o may kasalanan na ang butihing pastor. Kaya nga raw naghain ng petition for bail ang kanyang kliyente ay para patunayan na mahina ang ebidensya ng mga nag-aakusa sa kanya. Dagdag pa ni Torion, hindi na dapat pang problemahin ni Matula kung hindi man makakapangampanya sa buong Pilipinas ang butihing pastor dahil sa ito ay kasalukuyan nakakulong. Pinapangunahan lang daw ni Matula ang ginagawang pagdinig ng korte laban sa butihing pastor. Gate ng legal counsel, maaring mapagbigyan ng korte ang kanilang petisyon na makapagpiyansa si Pastor Quiboloy kapag naipresenta na nila ang kanilang mga ebidensya sa korte. At kung sakali man daw hindi makakapagpiyansa ang butihing pastor, ay nariyan anya ang mga supporter ni Pastor Quiboloy para ipakalat ang kanyang mga magagandang adhikain para sa mga Pilipino na siyang magpapapanalo sa butihing pastor. Ayon kay Atty. Israelito Torion, ang mga atake ni Matula laban sa kandidatura ng butihing pastor ay hindi na rin dapat pansinin. Nakikisakay lang daw kasi si Matula sa popularidad ni Pastor Quiboloy. Desperadong paraan daw ito para mapansin ito ng publiko sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang nanganganib na kandidatura. Tulad kasi ni Pastor Quiboloy ay tumatakbo sa pagkasenador si Matula. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Atty. Salvador Panelo na walang sapat na basehan si Matula para i-disqualify si Pastor dahil tumatakbo na itong independence election. What's your take on this, Atty. Sal? Wala. Ang naging basis nila to disqualify him kasi yung party list o yung partido na ginamit niya, nag-aaway-aaway sila ron. Exactly. Dahil yung isa, sabi na, hindi na yan ang aming presidente. May mga factions sila. May faction na. Pero ang ginawa ni Pastor, naging independent. So dapat moot and academic na yan. Kasi hindi na, wala na yung party. So ano pong dapat na i-disqualify nyo? Yan naman ang sinasabi nila na binigyan na ng 5 days to respond. Ginawa 30 days. Bakit daw pinagbigyan? Dinismiss? Dinismiss nga kasi moot and academic na eh. Ang COMELEC, itinanggi naman ang pahayag ni Matula na pinayagan nilang makatakbo sa eleksyon si Pastor dahil lamang sa ito ay sikat o popular. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, rule of law ang pinaira nila sa hindi pagpabor sa disqualification case laban kay Pastor Quiboloy. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.